Okay, welcome back again mga guys. So, sa video na to ang ituturo ko naman sa inyo sa mga hindi pa marunong at sa mga gustong matuto. Ay tungkol naman sa about sa charging pin or charging port ng cellphone. So, ang subject natin ngayon mga guys is kung paano magpalit ng charging pin. Kung paano magtanggal ng charging pin at kung paano palitan ito. At kung paano malalaman kung may diferensya ba talaga yung charging pin ng cellphone mo. Kung sa charging port ba talaga may problema yung cellphone mo kaya siya hindi mag-charge or hindi mag-andar. So, mayroon ako dito mga extra board mga guys na pwede nating masampulan kung paano magtanggal ng charging port at kung paano magpalit. At kung paano malaman kung gumagana ba yung charging port ng cellphone or hindi. So, ito yung sample natin ngayon mga guys. So, ito yung tatanggalin natin para palitan. Pero bago ang lahat, titestingan muna natin ito kung gumagana pa ba itong charging pin ng cellphone na ito. So, dalawang board yung sasampulan natin ngayon mga guys. Isa sa Samsung kasi magkaiba yung mga charging pin na ito. So, isa rin sa China na cellphone. Tingnan nyo guys, magkaiba sila ng charging port. Ayan. So ito yung ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin ang bawat isa at kung paano palitan ang ganitong klaseng charging pin. So kukuha muna tayo ng charger para matry natin. So itong cellphone na ito mga guys or ang board na to, i-try natin siya i-charge kung gagana pa ba yung kanyang charging port. So, pwede tayo mag-test ng charging pin kahit wala tayong multi-tester na gamit. Ang gagamitin lang natin mga guys is small light lang or yung tinatawag nilang LED light. Ito yung gagamitin nating tester mga guys para malaman natin kung okay pa ba yung charging pin ng cellphone. So sa pamamagitan nitong light na ito mga guys, pwede natin matestingan kung may problema ba yung charging pin ng cellphone natin or wala. So hindi na tayo gagamit ng multi-tester guys. So ito na lang yung gagamitin nating pang tester, itong light. So kung nakikita niyo ito guys, itong may pinakamaliit sa kaliwa, ito yung kanyang positive, ito banda. So ito yung negative ng light. So itatapat natin ito, itutusok natin dito sa battery terminal or battery port sa cellphone. So ito yung kanyang positive at ito yung negative, itong pangatlo, 1, 2, 3. So diyan natin siya itatapat mga guys. Ayan. So ibig sabihin wala siyang supply. Ibig sabihin may diferensya yung charging pin nito mga guys. Mayroong problema yung charging pin ng cellphone na ito kasi hindi umiilaw itong cellphone, itong LED light. So itong isa naman ang try natin mga guys kung okay pa ba yung charging pin nito or hindi. So testingan natin. Wala na kasi itong battery terminal. Ito wala rin. Ito mayroon ito mga guys. Tignan niyo umilaw yung light. Ibig sabihin itong isang ito hindi pa sira ang kanyang charging pin mga guys. Kasi umiilaw pa yung ilaw. So kahit wala tayong gamit na tester, multi-tester mga guys, pwede tayong maka-repair. Gamit lang ang ilaw na ito. Ang maliit na ilaw. So wag lang kayo gagamit ng ilaw ng lighter mga guys kasi pag yun ang nilagay nyo, pwedeng mapundar o masunog yun. Kasi maliit lang ang voltaheng kailangan nun. Ayan. Nakikita nyo mga guys, umiilaw yung LED. Ayan yung charger mga guys para makita nyo. Ayan. Yan yung charger. So ibig sabihin mga guys, itong charging port na ito, yung charging pin ng cellphone na ito is okay pa siya, gumagana pa siya. So itong
isa lang ang hindi na gumagana ang kanyang charging pin, itong sa Samsung. So ganun lang kadali i-tester mga guys kung okay pa yung charging pin ng cellphone or hindi. Gagamit lang tayo ng LED light. So proceed na tayo sa pagtanggal ng charging port mga guys. So gagamit tayo ng blower mga guys. So dahil wala muna tayong clip charger or phone holder ngayon para sa repair, ay ito lang muna gagamitin natin para hindi magalaw yung board ng cellphone. So ibibigay ko sa inyo ngayon dito mga guys kung ano yung mga technique para sa pagtanggal at paglagay ng charging port. Ayan. So ito mga guys, i-blow lang natin ito siya para matanggal. Dapat hindi siya pag ganyan mga guys, kasi pag ganyan siya hindi tatagos ng maayos yung init dahil sa mesa. So kailangan nakahang-on ng tatanggalin nating pesa. So para madaling matanggal yung lid mga guys, kailangan lagyan natin siya ng flux. Pero dahil wala muna tayong flux ngayon mga guys, pwedeng kulangot na lang muna lagyan natin. Ayan. So ikot-ikutin lang natin mga guys para pantay-pantay yung pagkakatunaw ng lid ng charging pin. So minsan-minsan galawin natin kung natunaw na ba yung lid niya. Ayan. Ayan. So kapag natunaw na yan siya guys, madali talaga siyang tanggalin. Okay, so yung isa naman guys ang tatanggalin natin. Mamaya na tayo sa pag-replace. Unahin na muna natin yung pagtanggal. Tanggalin natin ito kahit okay pa naman yung charging pin niya dahil sasampulan natin to. Okay, ito yung technique. Ganito yung technique mga guys. Kasi itong charging port na ito, mayroon siyang malapit na terminal ng flex sa camera. So malapit talaga sa kanya. So kapag hindi natin alam kung paano natin titirahin ito, siguradong masisira itong terminal ng camera. So pag tinira natin ito guys ng blower, dapat dito natin tirahin sa ilalim, dito sa ilalim. So paikutan lang natin ng blower dito para pantay yung pagkakatunaw ng lid. Ayan. Pero kung wala naman kayong choice para sa ibang mga board na walang choice para matira siya sa ilalim dahil marami ring pesa dito, so dito na lang natin titirain sa ibabaw na rin, dito mismo. So iikutan lang natin siya ng lid dito. Pero para shape yung terminal ng camera mga guys, papatungan lang natin siya ng maliit na bakal. Yun ang technique natin dito para hindi siya matunaw, para hindi madamay yung terminal. So lalagyan natin siya ng bakal. Okay, so ito yung gagamitin natin pang tapal dito mga guys. Ito ay galing na rin sa mga cellphone or sa tablet na bakal. So papatungan lang natin ito guys, pag ganyan, para hindi ma-damage yung ayan, para hindi ma-damage yung terminal ng flex ng camera. Ganyan. Ito yung didipinsahan natin mga guys. So papatungan natin ito para hindi siya ma-damage. Ayan. So dadaganan natin siya mga guys para hindi siya magalaw. Ayan. So pwede na natin ngayon siya tirahin guys. Ayan. So iikutan lang natin siya guys ng blower. So dapat katamtaman yung init ng blower natin para hindi madamay yung mga ibang pyesa, para hindi tatagos yung init sa ibang pyesa. Ayan, mainit na siya. So ikutin nyo lang guys yung blower, yung nozzle ng blower para pantay yung pagkainit ng pagkatunaw ng led. Ayan, tunaw na siya guys. Ayan. So proceed na tayo ngayon guys, dahil natanggal na ito. Proceed na tayo sa kung paano mag-replace o magpalit ng charging port. Ayan.
So tingnan natin guys kung wala ba nadamay yung, kung hindi ba nadamay yung, sandali lang, mainit masyado, palamigin muna natin. Okay, ayan. So kung makikita nyo guys, safe na safe talaga yung terminal ng flex sa camera. So hindi siya nadamay kahit sobrang init yung init ng blower. So ganun lang yung technique dito mga guys, papatungan nyo lang yung pyesa na ayaw nyong matamaan or ayaw nyong madamage. Kasi yung blower, pag hindi mo alam paano gamitin yan, siguradong masisira mo yung ibang parte ng cellphone or board ng cellphone. So ngayon guys, proceed na tayo sa replacement, sa pagpalit, kung paano naman magpalit ng charging pin. So unahin muna natin itong sa Samsung mga guys. So meron tayo dito mga brand new na charging pin. So brand new na lang yung gagamitin natin pangpalit mga guys, para sigurado. So kasi magkakaiba itong mga charging pin na ito. So ito yung para sa Samsung mga guys. Ito naman yung isa, itong color itim ang balot. Ito yung para dun sa isang board. So tatanggalin muna natin siya sa kanyang silopin bago natin ilagay. And then pagkatapos mga guys, para siguradong maayos yung pagkakalagay ng charging pin natin, dapat lalagyan na natin muna ng lid yung mga daliri ng charging pin, para kahit kaunting dikit lang niya, sigurado nating konektado na sila. Okay yan guys, mayroon na siyang lid ngayon. So dalawa yung technique natin kung paano ilagay ito mga guys. Unang-una, bubutasan natin itong mga butas nila, kagaya nito, may butas. Bubutasan natin itong mga lalagyan ng kanyang paa, itong magkakabila. Bubutasan natin yan, pati ito. So bubutasan natin gamit ang soldering pump. So kukunin natin, tatanggalin natin yung lid para matanggal, para mahulog natin yung paa ng charging port, pag ganyan. Ayan. So para ma-reposition natin siya ng maayos mga guys, ganyan. So pag nahulog na yung paa ng mga paa ng charging port mga guys, susoldahan na lang natin siya dito, saka dito, sa bawat paa niya susoldahan natin, pati yung kanyang mga daliri dito ay tutusukin natin isa't isa ng matulis na soldering. Ayun, yun yung unang technique natin para dyan mga guys. At ang technique naman natin na mabilis na paglagay mga guys is i-blower na natin mga guys. So lalagyan lang muna natin ng lid itong may butas mga guys. Okay, ayan. Ayan. So lilinisin lang natin kaunti ito para maganda tingnan, malinis tingnan. So ito mga guys, dapat katamtaman lang yung init dito ng solda. Huwag masyadong patagalin yung solda dito kasi pwedeng matanggal yung mga bronze pag nasobra ng init yung bronze. Ayan. So medyo gumanda na siya ng kaunti mga guys. So ilalagay na natin itong ating charging port mga guys, na may baon ng lid sa kanyang mga daliri. Ayan o. So ito yung gagamitin natin pang hawak mga guys, itong twister na tinatawag. Ito, gaganyanin lang natin siya para ilagay. So ganyan, sandali lang, nahulog. Ganyanin lang natin mga guys para ayos. Pwede na natin siya ngayon tirahin ng blower mga guys. Okay, so dapat mga idol is pantay-pantay yung pagkakatunaw ng lid. Ikutan nyo lang yung buong may lid mga idol, mga guys, para maayos yung pagkakatunaw ng lid. At saka pag natunaw na yung lid, siyempre naka-ready na yung
charging port niyo para ilagay na lang pag pantay ng tunaw yung LED. So malalaman yung natunaw na yung LED mga guys kasi mag-iba yung kulay niya. Magiging parang color bago talaga siya. So pag ganyan na siya mga guys, natunaw na talaga yung LED ng sabay or pantay, pwede nang ilagay yung charging port. Ayan. So ilagay na yung charging port mga guys. So pwede na nang tanggalin yung blower para hindi madamay or hindi madamage yung plastic ng charging port sa ilalim. Palamigin muna natin mga guys. So tignan nyo guys, pag kinalog ko yan mga guys, hindi na siya matatanggal kasi nagdikit na, tumigas na yung LED. So titestingan natin siya ngayon mga guys kung okay na ba siya. So ito yung unang i-check natin mga guys, itong mga daliri niya dito, baka naangat siya at hindi siya dumikit doon sa sa board. Ayan, parang napaangat siya mga guys. Pero i-check muna natin para malaman natin kung okay ba siya. Ayan. So malalaman natin kung okay ba yung pagbalit natin ng charging pin kahit wala tayong tester, dahil gagamit tayo ng LED light. Ito yung gagamitin natin, yung LED light. Okay, ayan. So ibig sabihin hindi nagdikit ng maayos yung mga daliri mga guys kasi hindi nag-ilaw yung LED light. Napangat yung kanyang mga daliri. So kailangan natin itong i-resolda ulit mga guys, itong mga daliri ng pin. Pag nagsablay yung paglagay natin, i-check natin itong mga daliri dahil dito ang sibling diferensya o nagdiferensya. So kailangan lang natin ng soldering iron. So susoldahan lang natin siya mga guys. And then try natin ulit i-charge. Ayan. Okay, ayan. So okay na siya mga guys. Meron na siyang supply. Ibig sabihin mayroon nang supply yung cellphone mga guys, masyadong malakas. So pwede nang mag-charge dito mga guys. Pwede na siyang mag-charge mga guys. So ganun lang maglagay ng charging pin mga guys. Kapag tapos nyo nang ilagay or palitan, tapos pag check nyo hindi pa rin siya mag-charge, i-check nyo lang yung mga daliri ng charging pin. So proceed naman tayo dito sa isa mga guys, doon sa China. So dito naman tayo ngayon mga guys, magbalit. So ito mga guys, ganun pa rin ang technique natin dito. So para madali is bubutasan natin ito ng soldering pump para matanggal yung LED niya, para mahulog natin yung paa ng charging port. Okay, ayan. So papalitan natin ito ng charging pin gamit lang ang soldering iron para safe na hindi natin madamage itong terminal ng camera. Pero pwede rin naman natin gamitan ng blower, pero papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng charging port gamit lang ang soldering iron. So unang-una tatanggalin natin itong mga LED dito, bubutasan natin para mahulog natin yung paa ng charging port. So gamit tayo ng pangtanggal ng LED para mahakot natin ito at magkaroon ng butas. So sa akin bubutasan ko na lang ito at ihihipan ko na lang. Okay, so ayan, may butas na siya mga guys. So ipapasok natin yung mga paa ng charging pin. So may butas niya. Ayan.
Hindi ganong malinis yung pagkakabutas mga guys, kasi giihipan ko lang, wala ko pa akong pangtanggal ng lead. Ayan. So ngayon nakaposisyon na ngayon yung charging pin natin mga guys. Kailangan tapat, kailangan pantay-pantay yung mga daliri niya. So lilinisan ko muna yung kanyang, yung malalagyan ng daliri niya. Babaguhin ko muna yung solda niya mga guys. Ayan. And then ilalagay na natin, ipapatong natin yan. Dapat ihulog nyo lang talaga yung paa ng charging pin. Ayan. So kapag nahulog na yan siya guys, na reposition na yan siya ng maayos, pwede na siyang soldahan. Ayan. Yung gagawin nyo guys, lagyan nyo lang ng lead yung soldering nyo. And then kapag may solda na yung ano nyo, yung soldering ngayon din, ilagay nyo lang dyan. Tapos idiin nyo lang siya mga guys, para masyado siyang mapailalim o malagay siya ng maayos. Okay, ngayon hindi na yan siya gagalaw ngayon kasi mayroon na siyang isang lead sa kabila. Dapat hindi gaanong marami yung paglagay nyo ng lead mga guys. Ayan. Then ididiin nyo lang siya, soldahan nyo siya ulit, then idiin nyo lang yung charging port. Huwag naman yung masyadong malakas. Ayan. Then dito sa kabila. Ayan, para siguradong madikit ng maayos yung mga daliri ng charging port. Ayan. And then ngayon soldahan nyo naman isa't isa yung mga daliri ng charging ports. Hindi nyo nagagamitan ng lead. Tusukin nyo lang isa't isa yung mga charging, yung mga daliri ng charging pin. Ayan. So ngayon pwede na nating testingan kung may supply ba siya o wala. So itong LED light pa rin ang gagamitin nating pang tester mga guys. Okay, ayan. The-light na siya mga guys. Ibig sabihin mayroon na siyang supply. Mayroon na siyang supply mga guys. So pwede na yan siyang maka-charge ng cellphone, ng battery. Ayan. So ganun lang simple mag-prepare ng cellphone charging port mga guys. So pwede kayong makapalit ng charging port, pwede kayong maka-replace ng charging port gamit lang ang soldering iron kahit wala na kayong blower. Pero mas maganda kung mayroon kayong blower. So maraming salamat sa panonood mga guys. Sana ay mayroon kayong natutunan.